Ilang araw ba akong upload? Check ko muna ha. Para lang makita ako. Ilang araw. Ay, walang signal. Isang linggo din. Ayun, paano ba to? Ay, ba't naglulos yung camera ko? Wala ata. Um, Nagkaroon kasi ako ng, paano ko ba share sa inyo to? Then, na-hospital kasi ako. Nasa 2 linggo din. Kaya medyo hindi ako naging active sa social media. Hindi rin ako nakapag-taping. Pero etong okay na ako. Nakalabas na ako nung Friday. At sana magtuloy-tuloy yung paggaling nung nangyari sa akin. Siguro, share ko na lang sa ibang pagkakataon. Pero sa ngayon, bumuti-buti naman at nakapanood ako ng live ng Flip Top. Kaso nga lang, hindi ko kayang tumayo na matagal kaya madalas lagi ako nakaupo. Ayun. Update tayo. Mag-update tayo sa kung ano ba ang naging kung ano ang para sa akin kung ano yung nakita ko sa day 1 at day 2. Pero bago yan, gusto ko magpasalamat sa Hypebeat. Maraming salamat sa Hypebeat. Napakaganda ng sombrero na to, puta. Hardcore. Papa Benji, maraming salamat. Black Manila, napakaganda rin nito. Yung Real Jokes, maraming salamat din. Thank you sa inyo. Napakaganda nung binigay nyo sa akin pamasko. Laki ng pinayat ko. Kita nyo ba? Sa halos 2 linggo ko sa ospital. 10 kilo na wala sa akin kasi hindi ako nagkakain. Ngayon, puro pipino. Ginagawa akong chicherya. Anyway. Ang sarap pala ng pipino. Pag may sakit ka na. Update tayo. Simulan natin sa day 1. Ang hindi ko na matandaan kung sinong hinulaan ko dito pero ang parang hula ko dito, 'di ba? Si GL, pag natalo si GL, mananalo siya kay Poison. Pag nanalo si GL sa Royal Rumble, matatalo siya kay Poison. Ang nangyari, mali. Parehas talo si GL. At kung ako tatanungin sa performance ni GL, maganda naman yung sulat niya kasi nga si GL siya. Pero sa unang round ni GL sa Royal Rumble, nabitin ako sa sulat niya. At ako kasi kilala ko, alam ko kung paano style ni GL at yung sulat niya. Ang inaantay ko na gawin niya doon yung bilang train of thought siya, maiko-connecta niya yung Killan, 3D, Bagsik, Atoms sa isang linyahan pero hindi ko narinig yon. Parang more on parang GL siya, Killan, 3D, Bagsik, Atoms lang kayo. Ayun yung mga narinig ko. Hindi sumapat. 3D sobrang lakas. Kung i-rate ko tong Royal Rumble na nangyari, 3D siya talaga yung diyan na umangat. Sumunod si Killan, GL, Bagsik, Atoms. Congrats kay 3D, ang galing niya doon. Ginawa ng saging si GL. Yan, maganda naman yung Royal Rumble na to pero yun nga, yung ine-expect ko o na gawin ni GL hindi niya nagawa. So parang hindi niya na overpower yung mga rookie. Ang ganda sana ng mga banat niya doon na anong Royal Rumble, ako lang Royal dito, ang ganda noon. Sayang. Hindi nagpamama sa kanya yung mga bata, yung mga rookie. So hindi ganun kalakas yung sulat ni GL dito. 30 ang nangibabaw. At sa kanilang 5, si Atoms yung pinaka bagsak na performance talaga. Props sa multis ni Bagsik. Yung rhyme scheme at multis ni Bagsik, props doon. Ang ganda nun. Kailan yung jokes niya, panalo sa akin yung lalo yung yung meron siyang rhyme scheme na bumagsak sa ulul, matatalo ka ni Poison. Tawan-tawa ako doon, solid yun. Pero ang daming gamit na linya dito. Yung sa buong Ahon 16, ang daming gamit dito tulad nung puno ng saging sa Bisaya, Soro, Parody. Sobrang dami. Kaya swerte yung mga naunang gumamit, lalo yung mga nasa baba. Kasi ginamit din ng ibang mga nasa taas, so wala na siyang epekto. Yun,
Sa Royal Rumble na to, 30 ang nangibabaw. Yun. Nga. Congrats kay 30. Dodong Saipa versus Blizzard. Putahin ng laban to. Napakagago ni Dodong Saipa dito. Dodong Saipa ang alam kong pinili ko dito at nanalo siya. Grabe si Dodong Saipa dito. Naglabas ng balisong ang putang ina. Meron siyang, alam ko meron siyang parody line na ginamit din galing kay GL. At ang punchline na doon parang bumagsak sa may dala siyang balisong. Blizzard, ayun. Kung paano mang asar, kung paano bumatel, pero hindi umabot kay Dodong Saipa sa estilo ni Dodong Saipa, tsaka yung humor ni Dodong Saipa talaga. Yun, Dodong Saipa, tangina, congrats. Vicente, Jamie Sykes pala to, Jamie Sykes. Napanood ko na si Jamie Sykes, yung style niya, yung technical. Sobrang technical pala siya. Vicente, halos magandang laban din. Halos nagpareha sila ng estilo. Pero mas manusain si Vicente. Sa presensya at siguro dahil na rin na taga Maynila. Pero mas ano talaga. Mas nangibabaw si Vicente dito. At si Vicente ang pinili ko, alam ko. Mas umangat siya. Man W versus Lock 1, personal kong opinion to. Hindi ganun pumasok sa akin yung mga jokes nila. Man W is Lock 1, hindi ganun, hindi, ang ina-expect ko dito, puta, Man W is Lock 1, marehas matalino to. Pero, may mga jokes si Man W na hindi ganun para sa akin, hindi ako natawa, para sa akin. May mga jokes din si Slack 1 na ganun din, hindi rin ako ganong natawa. So, ina-expect ko talaga, kasi syempre, Man W, Slack 1 yan, grabe yung magiging jokes dyan. Kaso, ayun nga, hindi ganun yung nangyari sa ina-expect ko. So, Slack 1 nanalo dito. Dahil nga siguro hindi naging epektibo yung ibang mga jokes ni Man W at si Slack 1 naman, mas jokes at technical, mas lumamang, doon siya lumamang, kaya nanalo si Slack 1. Jonas Emer Industria, ito personal choice ko. Ang pinili ko talaga dito si Jonas, pero sa laban nila nung napanood ko, Emer Industria ako. Sa performance, sa theatric, kung paano siya mag-perform, tsaka yung iiwan niyang imagery sa utak mo, napakaganda. Habang si Jonas, may mga joke siya na hindi din talaga ganun tumatama. Mas maganda yung mga jokes niya kay Plasma, pero yung kay MR Industria, hindi ganun sumapul. Kaya parang dahil hindi ganun ka-epektibo para sa akin yung sulat ni Jonas kay MR, mas nangimabaw si MR ngayon dun sa pagiging MR Industria niya. At the same time, yung round 3 ni Jonas, ang dami na rin gumamit nun yung about sa MR, babagsak yung industriya, etc. MR Industria wordplay, dami ko nang narinig nun. So may ganun din si Jonas na parang narinig ko na yan. Pwede sanang ganun kung mas malakas mo siyang na-construct. At the same time, yung pagkukumpara ni Jonas, yung about sa uprising jokes na naman sa round 3, hindi ko talaga natripan yun. So, para sa akin, mas nakuha ni MR Industria to. Asa na ba yan? Tinitignan ko kasi baka... Ano ba to? Ba't... Dito. Pistolero versus Harlem. Ang in-expect ko talaga babawi si Pistolero dito at makikita niya kung ano yung parang nagiging error na sa estilo niya kasi medyo umay na talaga yung tao sa ginagawa niya. Yung round 1 okay pa eh. Yung mga jokes ni Pistolero about call center, nakakatawa yun. Pero pag yung mga ibang sulat niya na kung paano siya bumatal na parang naninermon, ganun pa rin. Habang si Harlem, maganda yung mga punto niya, technical. Mas kumbaga sa performance, halos pantay lang, pero dahil hindi nga ganun ka-epektibo na sa akin yung mga ginagawa ni Pistolero, mas binigay ko kay Harlem yung laban na to. Pero Pistolero nanalo dito. Yun nga. Sa buong ano na yan, parang sa personal ko parang hindi to ahon 16 na. Parang ganoon, hindi to ahon na. Hindi ganoon kalakas. Ayan, buti na lang talaga dahil sa may mga hindi ganoon ka gandang performance o ka-epektibong ginawa ng ibang mga nasa baba. MSI Trap yan. Yun. Nung nagsimula yung laban nila, ang ganda.
Ang ganda ng all 3 rounds ni M-Sight. Mula sa punto, technicals. Tapos meron pa yan yung umpisa nila, nagharapan sila. Parang, alam mo yung mga UFC, yung nagtititigan, mga ganon. Rough yan. Putang ina. All 3 rounds, para sa akin, si Rough yan, yung napakalakas ng round 3 ni Rough yan. Pero dahil sa sobrang dikit ng laban na to, konting-konti lang Rough yan ako doon. Konting-konti lang, pero sobrang lakas ni M-Sight, sobra. Napakaganda ng sulat ni M-Sight. Pero, parang para sa akin sa sobrang dikit ng laban, kung sino huli at kung sino ang huling babanat at may magandang, kung maganda yung round 3 niya, makukuha niya. Dahil sa sobrang dikit. Dahil sa sobrang dikit ng laban na to, ang ganda ng round 3 ni Rapian. So, parang mas nakuha niya yung momentum at yung pang-ender niya. Sobrang ganda. Konting-konti lang Rapian ako dito. Tipsy D versus Mot. Putang ina. Grabe to. Naramdaman ko agad. Mot ako doon. Mot ako umpisa pa lang. Mot talaga. Kasi base na rin sa kung paano ko sila pinapanood at kung anong alam ko sa style nila. Tipsy D, ina-expect ko na talaga at ginawa niya nga yung home court advantage. Yung syempre flip top MC, loyalist, parang ganon. Babanat ng PSP issue at sobrang epektibo nun nung round 1 ni Tipsy D. Sobrang epektibo. Siyempre, putang ina, parang pride ng flip top yan. Tapos, anong ginagawa na itong parang taga PSP na to? Yung mga ganong angulo, ganong senaryo. At sobrang lakas ng Tipsy D sa round 1 at talagang para sa akin, putang ina, ang hirap nung habulin, Mot. Pero si Mot, paangat siya. At para sa akin, parang nabasa ni Mot dito yung gagawin ni Tipsy D kasi meron siya sa round 1 niya na parang sulat about doon sa issue na binanat ni Tipsy D at napaghandaan niya yun at nagmukha tuloy siyang rebat. Ang ganda nun. PSP issue, banat ni Tipsy D, mga sugal, etc. Tapos may sulat si Mot na about inaano mo yung sugal pero nagpa-raffle ka, parang ganon, nahuli kayo ng NBA sa raffle, putang ginang ganda nun, nagmukha tuloy siyang rebat. Tapos nagpa-raffle ng kotse habang ako sinugal yung karera, ang ganda nun kay Mot na yon. Grabe yung round 1. So para sa akin, akala ko Tipsy D na yon, pero dahil yung halos buong round 1 kasi ni Tipsy D ay umikot dun sa pagiging parang PSP issue. Pero sobrang lakas nun sobrang lakas ng paggamit ni Tipsy D dun. Pero dahil may sulat si Mot na parang pangontra dun, nagmukha siyang rebat at parang natapatan niya yon. Kaya para sa akin sa round 1, Mot yon. Round 1, Mot para sa akin. Round 2 naman sa Tipsy D versus Mot. Ito yung medyo laylay yung round 2 ni Mot dito at Tipsy D mas malakas. So para sa akin, mas nakuha ni Tipsy D yung round 2. Round 3, malaking factor. Sobrang solid pa rin talaga ni Tipsy D pero malaking factor dito yung mga starter niya. Ayun pa pala, sa round 2 ni Mot, may konting Istanbul. Sobrang konti lang pero nahabol. Hindi siya Istanbul parang bumana tapos inisip niya ng konti, is nayahabol. Yun, kaya parang mas nakuha ni Tipsy D round 2. Pero round 3, Tipsy D, ang daming Istanbul, ang daming starter. Sayang. Pero sobrang gaganda pa rin ng punchline. Yun. Round 1 nakuha ni Mot para sa round 2 Tipsy D. Kaya nakuha ni Mot yung round 3. Consistency. At the same time, paangat yung round 3 niya. Ang ganda nung linya niya na yung parang sinabihan ni Tipsy D si M-Sight na palit tayo ng sitwasyon, tanggalan niyo ako ng kampyonato, 'di ba? Wala pa ring nagbago. Ganda nun, yung binanat niya kay M-Sight. So binalik ni emosyon. Balik ta rin natin yung sitwasyon. Kung magaling ka talaga, bakit di ka pa rin nagcha-champion? Ang ganda nun. Ang sinabi ni Mot na yun. At yung sinabi rin ni Tipsy D kay M-Sight na hindi ka kagalingan, nag-champion ka lang. Putang ina, sinampal din ni Mot na hindi ka kagalingan, nag-flip top ka lang. What the? Tapos yung angulo about music na parang ako bumabatil ako sa ganito, pero nakakapag-produce pa ako ng magandang music habang ikaw ganun. Parang ang laki nung sampal din na ginagawa ni Mot sa round 3 na yun. So parang yun nga, malaking epekto yung starter ni Tipsy D sa round 3. Consistency si Mot sa round 3, ang gaganda ng punchline hanggang padapos.
So 1 and 3 para sa akin, Mot. Sobrang lakas nun. Sa ahon 16 day 1 ang Battle of the Night, Tipsy D versus Mot. Pangalawa yung M-Site Rapian. At dahil sa nakita ko, etong dalawang nasa top ng day 1 ang bumuhat sa mga nasa baba. Dahil hindi din ganun ka lakas yung mga battle nila. Pero overall, napasaya nyo kami, Tipsy D Mot. Lakas na. Dito tayo sa ahon 16, day 2, puta. Ang pinili ko dito, si Rhyme eh. Si Rhyme o Unico, parang ganun. Although nakakatawa naman yung mga baon ni si Rhyme sa round 1, nakakatawa talaga. Pero putang ina yung Shaboy, gago yun. Naglabas ng props na GL. Buong taong GL. Nakasando, tapos nakabrief na Zoro, gago. Tsaka ang dami ring nakakatawan din yan ni Shaboy. Kaya lang, masyado na ring nagamit yung, para sa pandinig ko lang halos paulit-ulit yung sinasabi yung undefeated bars. Which is effective naman. Maganda rin naman para i-connecta sa mga kalaban. So kung i-rate ko tong Royal Rumble na to, Shaboy, pero props kay Unico, ang ganda nung round 2 niya, yung nag-eksperimento siya, parang ganun. Pero medyo ang tagal nga lang ng setup, ang ganda sana ng dulo. Kaya yung medyo mahaba yung setup niya. So kung i-rate ko to, Shaboy, C-Rhyme, Unico, Joss, Article Clipped. Congrats kay Shaboy, puta 9-0, 4 agad tinalo, di ba? Ang Shaboy ito, no? Sabi nga ni Ninya Sendeja, si Shaboy ang isa sa nakakatakot na makalaban dahil gagawin niya lahat para manalo. K-Ram versus MP3, labanan ng mga paborito ni Boss. A-game K-Ram, bumawi. Tarantado yung K-Ram dito. Ang galing ng pag-switch niya nung yung jokes tungkol sa English, yung mag-i-English conference. English conference, ang galing nun. Tapos bumagsak sa Nihaw. Siyempre, mga bars niya kay Boss, kay Enigma. MP3, ganun din. Pero hindi, na-overpower ni K-Ram si MP3. Bumawi si K-Ram. Ang ganda ng laban dito. Galing ni K-Ram dito. Magaling. Proud ako sa'yo, K-Ram. Ang galing mo. I love you. Saint Ice versus Ban. Nanalo dito si Saint Ice, pero judge ako dito. Binoto ko si Ban. Sa kadahilan ng round 1, halos nagsiset pareha sila ng momentum. So parang pantay lang, hindi ganun kalakas. Round 2, halos same lang, pero mas nakuha ni Saint Ice. Mas marami siyang magagandang punchline doon. Round 3, nakuha ni Ban yun. Mas marami siyang haymaker. So tabla sa 1, tab 2 Saint Ice, 3 Ban. So dahil para sa akin, overall performance na lang, Saint Ice nakuha ng konti sa round 2. Sa round 3, mas malaki yung nakuwang lamang ni Ban dahil sa haymaker. So para sa akin, Ban yun. Kaya ako siya binoto. Pero 3-2 Saint Ice yun. Cripply versus Saki. Putang inang Cripply to. Ang galing talaga kumuha ng crowd. Si Saki, sobrang galing pa rin talaga. Pati yung mga punto niya. Pero na-overpower siya ni Cripply, lalo sa pinakitang rap skills. Grabe yung rap skills ni Cripply. Kaya siya sinabihan ni Saki na chakra ng Bicol. Cripply, galing talaga. Galing ni Cripply. Palakpakan natin si Cripply. Sayad versus Sendlook. Sayad, ang ganda nung 1 and 2 niya. Sobra. Habang si Sendlook, all 3 rounds, sobrang solid. Talagang yung mas maraming tumatatak siya. Hindi ko lang nagustuhan yung round 3 ni Sayad. Kasi meron siyang props na pinaakyat niya si Ilaya. Pinasuot niya ng maskara bilang Carlito. So parang ang nangyari, habang nag-i-spit si Sayad, si Carlito na dito sa gilid, parang nag-i-spit din pero walang ginagawa. Parang nag-a-act lang habang nag-uhukay. So parang may prop si Sayad na Carlito, tapos parang hindi ganun. Parang anong ginagawa na ito? Ano ba to? Parang anong gagawin niya? Puro ganyan na lang. Parang ngayon nga. Hindi. Maganda sana siya kung may patutunguhan, pero hanggang matapos na lang yung round 3 na parang umalis na lang yung Carlito na props. Although ang ganda, lakas pa rin ng bukas si Gasara. Nagsabayan yung mga tao, kaso hindi siya bumagsak ng ganun kalakas.
quotable talaga siya, pero sayang. Mm. Ayun, send look, mas malinaw sa akin yun. EJ Power versus Petro, tangina. Panalo ako kay EJ Power. May nakipagpostahan sa akin isa sa fan. At shoutout sa'yo, nakalimutan ko pangalan mo. Nagpapa-shoutout siya sa akin eh. Shoutout sa'yo, talunan. EJ Power versus Petro, grabe. EJ Power, grabe to, putang inan to. Sabi niya nga, kung sino unang bumait talo, grabe yung ano, yung kakupalan ni EJ Power, grabe. To the point na meron siyang burst doon na hindi ako titigil hanggat di ako kinakarma sa ginagawa ko. What the fuck? Tang-inang yun. Beatroom, ang ganda pa rin. O actually, all 3 rounds ni Beatroom, sobrang lakas. Ang nangyayari dito, pagbabanat si Beatroom, akala mo kanya na. Agawan ng momentum, putang ina. Kaya sa ganung kadikit na laban kung sino talaga huli, yun naman nanalo. Round 1 sa round 1 si Beatroom na una. Meron siyang burst dito na taga-kaibang bansa yung kalaban, yun ang nagpapatunay na Beatroom worldwide. Ang ganda nun. Ang ganda sobrang punto niya about pati yung tungkol sa magulang, may asawang kano, putang ina. Actually, doon naglalaro yung mga rebat nila doon sa burst na yun eh. All 3 rounds. Kung pag pinanood mo si Beatroom, akala mo kanya na. Pero naaagaw ni EJ Power yung momentum. Yung tipong, yung round 1 ni Beatroom, ang lakas na nun pero naagaw ni EJ. Ngayon, mapapaisip ka, sobrang lakas ng round 1 mo, EJ. May ilalakas pa ba yan? Putang ina, mas malakas yung round 2. Mas malakas yung round 3. Grabe yung EJ. Ang daming tumatak sa akin ng mga burst doon. Pati yung dinama yung mga kaibigan ni Beatroom na nagpatiwakal daw, hindi ako sigurado doon. Nagbigti, nakadila daw, naagana parang nang aasa. Putang ina. Yung sa round 1 sa tanda ko yung sinabi ni EJ Power na kaya siya pinapalaban sa ahon dahil mamamatay na daw si Lunig. Tang ina mo, EJ, nagsisigawan na yung mga tao, kupal, etc. At gustong-gusto ko rin yung round 3 ni EJ, yung dahil nga aktivista si Beatroom, parang ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China, lalo yung aralin nyo na yung Mandarin. Kasi once nasakupin ulit tayo ng Chinese at pagpapatayin, hindi nila maiintindihan yung salitang maawa kayo sa akin. Putang ina, grabe yun. Kung iniisip ko yun, grabe yun. Oo nga, no? Sakaling masakop ulit, putang ina. Pag hindi nila maintindihan nyo, wag, maawa po kayo. Grabe yun. Yung tipong, alam nyo, ano yung panlalaban nyo? 3 helicopter, mga ganon. Parang pinakaiyakin na Gen Z, parang ganon. Yung tipong, ininsulto niya yung mga taong ayaw sa ROTC, pati yung sinabi niyang, dapat mag-ensayo kayo, magpalakas kayo, kasi oras na kailanganin ng Pilipinas ang lalaban para sa atin, anong gagawin nyo? Magpe-Facebook lang kayo, ganon. Ang ganda rin ng punto niya na yun. Habang si EJ Power is susundalo sa ibang bansa, yung tipong ayaw nyo sa Amerika. Pagka nagkaroon ng gera at humingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika, isa-isa yung isubo, titiko, ganda nun. Si Beatroom sobrang dami din, pati yung pagiging makabayan niya, yung mga umakit yung tropa. Kaya lang si EJ Power kasi kupal din. Nung umakit yung mga tropa, nagrebat na, putang ina nyo, stage ko to, hanggang dyan lang kayo sa baba, ang ganda nun. So para sa akin, mas nakuha talaga ni EJ. Agawan ng momentum, putang ina, sobrang kung itutumbas ko, mas natapatan ng EJ Power versus Beatroom yung TFCD versus Mot. Feeling ko nga baka hindi, parehas lang. Hindi pwedeng, hindi mo masasabing mas malakas yung EJ Beatroom kasi sobrang lakas ng TFCD Mot. So parang ito yung nagtagpo. Ito yung malakas ng ahon day 1, TFCD Mot. Ito yung pinakamalakas ng day 2. EJ Power Beatroom. Pwede mo EJ Power versus Beatroom, pwede mo siyang ilagay sa top 5. Top 5 na magandang battle sa flip top. Lipram versus Katana. Yun, Katana pinili ko dito pero alam ko dikit to 4-3. Nung pinapanood ko to, hindi lang kasi siya may mga maliliit na detalye si Katana na tumatama at napakalaking bagay noon habang si Lipram Lipram bumabanat, pero medyo hindi ko lang trip yung drama bars ni Lipram na parang isa buhay to, dapat mas kitilin mo yung kalaban mo, pero meron siya mga bars na naipanalo ko yung mga problema ko, etc. na parang hindi siya pangkitil, parang
pang boost lang siya sa sarili mo. At the same time si Katana marami siya magagandang punto. So parang mas nakuha ni Katana to. Pero 4-3 dikit. Alam ko 4-3 to Katana. Hindi ko na kasi tinapos. Hindi ko na inantay yung announcement. Tinapos ko lang yung all 3 rounds nila tapos lumabas na ako kasi sobrang daming tao. GL versus Poison 13. Putang ina. Para sa akin hindi ganun kalakas yung sulat ni GL dito. Para sa akin lang Kasi ako fan ako ng sulat ni GL. Para sa akin lang. Nung araw na to, nung pinapanood ko to, para sa akin kaya naghihiyawan din yung mga tao kasi GL siya at GL fan sila. Kahit hindi ganun ka-epektibo. Pero sobrang solid nung About X. Yung One Piece reference pa rin. Parang binanggit ni GL na hindi makamove on si X. Sa X si Poison 13 kaya parang siya yung Luffy dahil meron siyang dinidibdib na X. Ang ganda nun. Sobrang ganda nun para sa akin. Pero yun nga, may mga lines talaga na parang hindi din talaga, parang humihiyaw yung tao pero hindi yun yung ine-expect Parang mapapahiyaw na lang sila kasi, uy, si GL bumitaw nun. Pero kung iba yun, tapos hindi naman tatama kay Poison 13, wala. Habang si Poison 13, putang ina, grabe to. Binisto niya yung kung paano ginagawa ni GL, yung style niya. Gustong gusto ko rin yung Cleopatra bars. Tang ina, grabe yun. Pati yung nahulog na kutsara, parang wala ka ng kahit may nahulog na kutsara, wala nang darating. Galing nun, putang ina. Pero yung lakas nga nung Cleopatra. All 3 rounds para sa akin. Overall, Poison 13, putang ina. Galing mo yaw. Puking ina mo ka. I love you. Galing mo. Ay na mo. Yun. Hindi ito yung GL na ine-expect ko sa ahon. Habang si Poison 13 naman ang nagpakita na putang ina. Mali ka ng binangga. Ayun. Kung ako ang papipiliin, mas natripan ko yung day 2. Mas natripan ko yung day 2. Ang natripan ko na lang ng husto talaga sa day 1, Tipsy Demote, M-Site Raffian. Pero day 2, mas marami magagandang laban para sa akin. Ayun. Yun lang. Update lang. In-update ko lang kayo. May mga pinili ako dito na hindi tumama pero yun. Sobrang sulit. Abangan nyo na lang sa video. Abangan nyo na lang. Maraming salamat muna ulit. Hypebeat, Black Manila. Thank you. Mag-iingat kayo palagi.